tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Magandang gabi. Isang serya ng malalakas na pagsabog ang yumanig sa mga pasilidad ng langis sa Russia at sa sinakop nitong Crimea matapos ilunsad ng Ukraine ang isang malawak na pag-atake gamit ang mga drone. Kinumpirma ng mga opisyal mula sa magkabilang panig ang mga pagpindot na ito na bahagi ng estratehiya ng Kiev na magdulot ng matinding pinsalang pang-ekonomiya sa Moscow habang patuloy ang digmaan. Agad na sumiklab ang malalaking sunog sa mga estratehikong imbakan ng petrolyo. Ayon sa General Staff ng Ukraine, partikular na tinarget ng kanilang puwersa ang rehiyon ng Krasnodar Krai sa Russia kagabi. Tinamaan sa naturang operasyon ang Gruzhovaya Oil Transshipment Base na matatagpuan malapit sa Novorossiysk. Ang komplikadong ito ay kilala bilang isa sa pinakamalalaking hub para sa paglilipat at pagpapadala ng krudo at mga produktong petrolyo sa buong timog na bahagi ng Russia na kritikal sa kanilang supply. Kinumpirma naman ng mga lokal na awtoridad sa Russia na isang drone ng Ukraine ang nagdulot ng sunog sa pasilidad ng Gruzhovaya. Bagamat walang iniulat na nasawi, hindi nagbigay ng pahayag ang Moscow ukol sa kabuuang halaga ng pinsala. Umabot sa 130 mga bombero at rescue workers ang mabilis na ipinadala sa lugar upang apulahin ang naglalakihang apoy na dulot ng pagsabog na ito. Hindi lamang ang Krasnodar ang naging target kundi maging ang Krasnyar Linear Production and Dispatching Station sa rehiyon ng Volgograd. Kinumpirma ng militar ng Ukraine na matagumpay nilang nyanig ang pasilidad na ito na nagresulta rin sa pagsiklab ng apoy. Bagamat tiniyak ni Gobernador Andrei Bocharov na walang nasaktan sa insidente, hindi niya binanggit kung anong uri ng petrolyo ang ginagawa rito. Samantala sa sinakop na tangway ng Crimea, naging mabilis ang pag-atake ng Ukraine sa Semikoloodskaya oil base noong linggo ng gabi. Ang matagumpay na pag-ataking ito ay nagdulot ng malaking sunog sa pasilidad. Ayon sa opisyal na pahayag ng Kyiv sa Telegram, ang naturang base ay ginagamit ng militar ng Russia upang mag-imbak ng mga reserbang gasolina na direktang sumusuporta sa kanilang mga operasyong militar. Bukod sa Semikoloodskaya, isa pang dipo ng langis malapit sa Feodosia sa Crimea ang kinumpirmang tinamaan ng mga puwersang Ukrainian. Ang magkakasunod na pag-atake sa mga imbakan ng langis sa Crimea ay nagpapakita ng lumalakas na kakayahan ng Ukraine na putulin ang linya ng supply ng kaaway na naglalagay sa mga puwersang Ruso sa tangway sa isang napakahirap at mapanganib na sitwasyon. Nang tanungin kung nababahala ang Kremlin sa lumalalang krisis sa gasolina sa Crimea, inamin ni Kremlin spokesman Dmitry Peskov na mayroong mga seryosong suliranin sa kasalukuyan. Ayon sa kanya, ang Ministry ng Enerhiya at iba pang ahensya ng pamahalaan ay mabilis na nagpapatupad ng mga kaukulang hakbang upang matugunan ang sitwasyon habang patuloy na binabantayan ang seguridad ng mga natitirang pasilidad. Sa kabilang banda, ibinunyag ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na ang bilyonaryong si Roman Abramovich ay nagsilbing tagapamagitan sa pagitan ng Kyiv at Moscow. Sa isang panayam sa Sky News, kinumpirma ni Zelensky na ang dating may-ari ng Chelsea Football Club ay naglakbay patungong Kyiv bitbit, ang isang mahalagang mensahe mula mismo kay Russian President Vladimir Putin para sa pamahalaan ng Ukraine. Inihayag ni Zelensky na dinala ni Abramovich ang mensahe kung saan nais malaman ng pamahalaang Ruso kung ano ang nakahandang gawin ng Ukraine upang wakasan ang labanan. Nag-alok din umano ang bilyonaryo na ibalik kay Putin ang anumang sagot ng Kyiv. Ang lihim na diplomasyang ito ay nagpapakita na sa kabila ng patuloy na madugong labanan sa larangan, may mga subok na paraan pa rin ginagamit upang mag-usap. Sa kanyang naging tugon, nilinaw ni Zelensky na handa siyang makipagpulong kay Vladimir Putin sa anumang oras. Gayunpaman, binigyang diin niya na ang pagpupulong ay dapat gawin sa ibang bansa maliban sa Russia at Belarus. Bukas din ng Ukraine na isagawa ito ng harapan o kasama si US President Donald Trump at iba pang mga pinuno ng Europa upang matiyak ang patas at makatarungang negosasyon. Nang nagbigay ng mahigpit na babala si Zelensky na kailanman ay hindi isusuko ng Ukraine ang rehiyon ng Donbas na kasalukuyang bahagyang sinasakop ng mga puwersang Ruso. Sinabi niya sa Sky News na ito ang pinakamahalagang mensahe na kanyang ipinarating. Hindi aalis ang mga Ukrainian at hindi nila tatalikuran ang kanilang sariling teritoryo para lamang sa isang mabilis ngunit hindi patas na kapayapaan. Noong nakaraang linggo naman,
Kinumpirma ni Putin na isang hindi pinangalanang negosyanteng Ruso ang naglakbay patungong Kyiv noong nakaraang buwan upang makipagkita kay Zelensky at pakinggan ang alok nito para sa isang personal na pagpupulong. Gayunpaman, tinanggihan ng pinunong Ruso ang ideyang ito at sinabi niyang wala siyang nakikitang saysay o pakinabang sa pagdaraos ng gayong uri ng pulong sa ngayon. Habang nagpapatuloy ang tensyon sa diplomasya, nagbabalak ang European Union na magpatupad ng bagong serye ng mga parusa laban sa Russia. Ayon sa pinuno ng foreign policy ng EU, kasama sa bagong panukala ang 80 listahan na naglalayong parusahan ang military-industrial complex ng Russia, mga individual na lumalabag sa karapatang pantao, at ang mga propagandistang nagpapakalat ng maling impormasyon. Sa isang press conference pagkatapos ng pulong ng mga ministro ng depensa ng European Union, inihayag ni Kaja Kallas na ang mga umiiral na parusa ng kanluran ay nagdulot na ng matinding dagok sa ekonomiya ng Moscow. Tinatayang umabot na sa 1.2 hanggang 1.5 trilyong dolyar ang nawala sa Russia dahil sa mga pagbabawal sa kalakalan at pananalapi na patuloy na nagpapahina sa kakayahan nitong pondohan ang digmaan. Sa usaping militar, iniulat ng Ministry ng Depensa ng Russia na binaril ng kanilang mga air defense system ang kabuuang 310 drone ng Ukraine sa magdamag. Ang mga drone na ito ay pinabagsak sa ibabaw ng rehiyon ng Moscow, Kanluran at Timog Kanlurang bahagi ng Russia, pati na rin sa sinakop na Crimea at sa ibabaw ng Black Sea at Sea of Azov na nagpapakita ng lawak ng opensiba ng Ukraine. Sa kabilang banda, pinasabog din ng Russia ang Ukraine gamit ang 155 drone. Ayon sa Air Force ng Ukraine, matagumpay nilang binaril o pinigilan ng 124 sa mga ito sa pamamagitan ng kanilang mga air defense at electronic warfare systems. Sa kabila ng mataas na rate ng harang, may mga drone pa ring nakalusot at nagdulot ng malubhang pinsala sa mga sibilyan. Sa kasamaang palad, naging madugo ang gabi para sa mga sibilyan sa rehiyon ng Zaporizhia. 2 tao ang kumpirmadong napatay at hindi bababa sa 18 iba pa ang nasugatan, kabilang ang 4 na bata na may edad na 5, 10, 12 at 13. Ang pag-atake ng Russian drone ay nagwasak sa mga tirahan, mga sasakyan at mga tindahan sa palengke, ayon sa ulat ng lokal na pamahalaang militar. Naiulat din ang mga pag-atake sa Nikopol kung saan isang 49 na taong gulang na babae ang namatay habang 4 na iba pa ang nasugatan. Sa rehiyon ng Dnipropetrovsk, 4 na sibilyan ang nasugatan matapos tamaan ang mga residential building, samantalang 3 tao naman ang nasugatan sa Odessa nang salantain ng drone ng Russia ang isang istasyon ng pampublikong sasakyan habang naghihintay ang mga tao. Samantala, isang drone ng Ukraine ang tumama sa isang pampasaherong tren na naglalakbay mula Moscow patungong Simferopol sa Crimea. Ayon sa ulat, nasugatan ng driver at napatay ang assistant nito. Bagamat walang nasaktan sa mga pasahero, ipinatigil ang lahat ng biyahe ng tren sa Crimea at mabilis na inilikas ang mga tao gamit ang mga bus na nagdulot ng malaking abala sa transportasyon sa Tangway. Ang walang humpay na labanang ito sa pamamagitan ng drone at ang patuloy na pag-atake sa mga pasilidad ng enerhiya ay nagpapakita na malayo pa ang kapayapaan sa rehiyon. Habang parehong nagdurusa ang mga sibilyan sa magkabilang panig, patuloy ang pagpapatupad ng mga parusang pang-ekonomiya upang mapuwersa ang Russia na wakasan ang digmaan. Mananatili kaming nakatutok sa mga susunod na kaganapan dito sa Global News PH.